Naririnig ko siya pero di siya nakikita. Oo. Wala naman. Wala, nasaan na kaya siya? Ma'am, aso nyo, ma'am. Respect lang po kami sa anay. Bakit po kayo nagpakawala ng pitbull? Ako po. Sa trabaho lang po kami. Hi! Ako nga pala yung tinapon niyo noon. Naririnig ko siya pero di siya nakikita. Oo. Wala naman. Wala, nasaan na kaya siya? Nawawala si Putot. Wala. Saan na naman napunta yun? Putot! Nandito po ako. Putot! Nawala na naman yun. Wala. Putot ko! Hindi mo nakikita, Den? Naririnig ko siya pero di siya nakikita. Oo. Wala naman. Wala, nasaan na kaya siya? Putot! Hindi ko rin makita eh. Hindi ko siya makita, ba't kaya? Che, ayoko na sa inyo. Huh? Oo. Wala naman. Wala, nasaan na kaya siya? Putot! Wala na naman yun. Wala. Putot ko! Hindi mo nakikita, Den? Saan na naman napunta yun? Putot! Putot! Siyempre, masaya ako panong ko na talagang hinahanap niya ako. At yung talaga parang tao siya talaga na naghahanap na talaga kung hindi siya nakikita, talagang nagpaparandam siya para makita ko siya. Wala na naman yun. Wala. Putot ko! Nawawala si Putot! Wala, mali. Wala. Saan na naman napunta yun? Putot! Putot! Wala na naman yun. Lalagdag si ate. Chicken kasubsob. Dito ka sa akin, lalagdag ako, baby. Kaya siya tinawag na putot dahil nga doon sa buntot niya. Sa pagkain naman, talagang hindi sila kakain na talagang hindi ko sinasabi na kumain sila. Wala. Putot ko! Hindi mo nakikita, Den? Naririnig ko siya pero di siya nakikita. Oo. Wala naman. Wala, nasaan na kaya siya? Oo. Wala naman. Wala. Wala. Putot ko! Putot! Hindi ko rin makita eh. Hindi ko siya makita, ba't kaya? Pero para makita kita, nasan ka? Up ka na dun. Nandito po ako. Ay! Ay, ayun na siya. Wala putot eh! Andyan naman pala. Aalis kasi! Huwag kang aalis ha! Oo daw. Huwag kang aalis ha! Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Aalis para hindi ka na ano ha! Ay, naku. Ay, naku.
Huwag niyo na po uulitin yun, ah. Ako, senior na talagang may maintenance. Parang nakakaano rin sila, nakakatulong din sila syempre na syempre iba talaga pag natutuwa ka, pag nasisiyahan ka sa mga alaga mo. Iba talaga yun. Ituring natin sila na talagang kapamilya natin. Hindi natin sila ituring na parang talagang bantay lang sa bahay, na nakatali lang sa isang lugar. Wala. Ay, ayun, ay, no. Ay, ayun na siya. Andyan naman pala. Ma'am, aso nyo, ma'am. Speak lang po kami sa anay. Bakit po kayo nagpakawala ng pitbull? Ako po. Sa trabaho lang po kami. Buti may puno dito. Nakakit ako. Ma'am, aso nyo, ma'am. Buti may puno dito, nakakit ako. Ang time po na yon, pagpasok po namin ng gate, habang nag-inspection po kami sa bawat paligid ng bahay, sa bawat paikot ng bahay, nagulat lang po ako, yung aso umamba po sa likod ko. Dumamba siya ng ganyan. Ako po. Sa trabaho lang po kami. Talagang mapapatakbo ka po matatakot ka. And then sakto may puno po doon ng balete. Makit lang po ako doon. Ma'am, aso nyo, ma'am. Ma'am. Hindi po, parang gumano siya sa likod ko. Yung parang pumatong yung paa niya. Kasi nakaupo po ako nung time na yun. Speak lang po kami sa anay. Bakit po kayo nagpakawala ng pitbull? Tawa sila ng tawa, tsaka yung katrabaho. Sabi niya, Romer, ba't anong ginagawa mo dyan sa puno? Sabi ko, ganito, ma'am, yung aso niyo, ma'am, kasi nagulat ako, napakita ko sa puno, ma'am. Si American Bully is a modern breed. It is about, sabihin nating, 40 to 60 kilograms in size. So, ang difference nila, stockier build, mas maskulado. Parang akalaan mo, nagbubuhat sa gym to. Sobrang stocky. Compared sa Pitbull, which is a lot sleeker, parang much thinner siya. If you put them side by side, easily malalaman mo kung sino-sino. Pero, syempre, at first glance, may hirapan ka ma-determine kung sino si American Bully or Pitbull if hindi ka marunong tumingin. Kaya na-mistake nung tumitingin po. Ma'am, aso nyo, ma'am. Mukhang friendly naman yung dog. It's not showing signs of aggression and it's not showing territoriality. But ito ang what we have to be careful. First thing is first, hindi mo kilala yung aso. You're not sure about the dog's demeanor. So proper caution should be exercised. But the dog seems to be friendly and docile naman. Mukhang naghahanap lang ng kalaro. Pero syempre, nothing is 100%, nothing is certain. So better be safe than sorry is the best way talaga. Speak lang po kami sa anay.
Nung maliit pa po ako, siguro po mga 7 years old po ako noon. Nakagat na po kasi ako ng dog once dito po sa banda dito. Ayun, tas simula po noon, parang nagkaroon ako ng takot talaga sa mga aso. Kahit anong aso po talaga. Nag-expect lang po kami sa anay. Bakit po kayo nagpakawala ng pitbull? Buti may puno dito, nakakit ako. Ma'am, aso nyo ma'am! Anak mo ba yan? Tingnan mo nga. Abay, kakitayin ka. Nagampung ka pa ng isang anak mo. Hindi ka pa na kontento. Anak mo ba yan? Inisip ko kung paano ko kukunin yung dagat. Nung sinusungkit ko ng kawin walis, nagagalit si Tiny. Gumaganon siya. Abay, kakitayin ka. Nagampung ka pa ng isang anak mo. Hindi ka pa na kontento. Si Tiny po, yung makulit po siyang aso. Bali, dominant po siya masyado kasi siya yung pinaka first dog ko. Lahat po ng asong chihuahua rito, siya po yung nanay. Inisip ko kung paano ko kukunin yung dagat. Yan, hinahanap pa ni Tiny, oh. Nung sinusungkit ko ng kawin walis, nagagalit si Tiny. Gumaganon siya. So, ang naisip ko, kumuha ng tong. Kaya yung tong ang ginamit ko na tanggal dun sa daga. Nagampung ka pa ng isang anak mo. Hindi ka pa na kontento. Sa totoo nga lang po, siya po ang nagpasok nun sa kulungan niya. Pinasok niya yun. Ewan ko kung bakit sinama niya yung daga. Sa mga nagalit po, nasabi nila na sobrang dumi ng kulungan ni Tiny. Eh, syempre, yung pempem niya nag-discharge ng dugo, tapos labas-pasok pa siya ng kulungan yung sa box. Kasi ayoko talaga siyang ikulong. Maayos na maayos po si Tiny ngayon. Wala naman pong mga ihi or ano man ang napunta dun sa ano. Mga ilang minutes lang siguro. Ayan na, tumayo na siya, tapos binubuksan niya na yung gate. Sabi ko, anong ginagawa ng aso? Bakit nakatayo siya? Sabi nung isang kapatid, ano yan, nagbubukas yan ng gate. Tingnan mo.
Ilang minutes lang siguro. Ayan na, tumayo na siya, tapos binubuksan niya na yung gate. Medyo po, lalakadin pa po. Mahingal yung kalalay mo yan. Ay, po eh. Sabi ng mama ko kapag sa gabi daw, minsan parang nagugulat na lang sila, parang may naririnig sila, may nagkakalampag sa gate. Tapos akala nila syempre may mga na masamang tao nang nakapasok or what. And then pag titingnan nila, pag open nilang pinto, titingnan nila, ay si Pawi lang pala. Parang hindi naman to yung typical na ginagawa ng mga aso. Pero nakatayo siya doon, tapos ginaganon-ganon niya yung gate. Tapos sabi ko sa kapatid ko, videoan ko nga to. Sila mama kasi parang alagang-alaga na talaga nila. Kumbaga yan na talaga yung makasama nila sa bahay, tsaka ng mga kapatid ko. So yun, parang tinuturing na rin naman nila yung pamilya, yung mga aso na yun. Joy, baba na. Papasok ka, pinapapasok ka ni teacher. Chinat si Joy ni teacher, pumasok daw kasi may exam sila. Grade 1. Wow, nandiyan na yung sundo niya. Ayan po. Chris. Lala! Hatid mo na si Ate Joy. Sige na, galingan mo. Si Joy po ay isang babae, tapos nag 4 years old po siya nung January 7 ngayong taon po. Pumupunta siya ng school ay tuwing umaga, kasi yun ang pasok naman ng mga kabataan. Tapos susunduin ko siya minsan, may time na labasan ng mga estudyante tanghali, meron naman time na hapon ko siya sinusundo. Mga bata. Ayun. Dito ka sa unahan. Ayos na. Bye-bye. Napakasarap po na mayroong alaga sa bahay, tulad ni Joy. Napunan niya na yung pagkukulang ng bilang wala kaming anak. Parang siya yung pinaka-anak namin. Joy, baba na. Papasok ka, pinapapasok ka ni teacher. Pumupunta siya ng school ay tuwing umaga, kasi yun ang pasok naman ng mga kabataan. Tapos susunduin ko siya minsan, may time na labasan ng mga estudyante tanghali, meron naman time na hapon ko siya sinusundo. Kung paggagawa namin ng video na pumapasok si Joy sa school ay para maging isang halimbawa si Joy dun sa mga mag-aaral na bawal po mabsin, dapat araw-araw po pumapasok sa school kasi mahalaga yung edukasyon para sa kabataan. Bakit hindi siya? Sige na, galingan mo. Alam ko eh. Hindi po namin siya totally iniiwan sa school.
paggagawa ng video, tapos sasakay sa motor o scooter. So, tapos uuwi na kami. Pinapakita ko lang po doon sa content na gayahin nila si Jojo, yung bilang for parent, pinapakita namin doon na yung tamang pag-aaruga sa isang anak. Uwi na ng mga bata. May damdamin din sila. Ang sarap nila mahalin. Lalo na pag ibibigay mo sa kanila yung pagmamahal na para sa kanila. Pinagdarasal ko lagi yan na sana ibigay pa kay Jojo yung pinakamahabang buhay na para sa kanya. Yung lagi siyang healthy, yung katalinuhan na binibigay sa kanya, lubos namin pinagpapasalamat lagi yun sa Panginoon. Lahat sila super excited. Tsaka mababait naman po sila. May mga bumibili, kaya lahat sila super excited. Then, nandoon sila, umakit sila sa upuan, inaano nila yung attention ko, kaya sila ganun, tahol ng tahol, super excited. Nakahilera sila doon. Talagang natuwa lang din na wow, yung silang 5 umakyat doon, excited, tuwan-tuwa lang din kasi first time talaga nangyari yun. Kasi for ano lang talaga yun, for the memories na wow, nangyari tong pangyayaring to. As per parents naman, responsible po kami. As in talaga ultimo sa pagkain, sa vaccine, updated po lahat sila. Ang pagkain nila hindi rin po basta-basta. Although nagagats ko naman yung comment nung iba na yun nga nasa tindahan may food na nangyari at hindi naman nga po yun lagi-lagi. Hi! Ako nga pala yung tinapon nyo noon.
Malayo pa lang, naririnig ko na umiiyak na aso. As a animal lover, alam ko kung ano yung tunog ng iyak na humihingi ng tulong, ano yung iyak ng away, gano'n. Yun pa lang, alam ko na humihingi siya ng tulong. Karlo lagi, tanawa. Kasi hindi ko kaya siyang rescue mag-isa eh. Simula nung ni-rescue ko na siya, may mga ibang tao na rin na lumapit sa akin na tumulong. Ang hirap kasi niyang i-rescue kasi nga maliit lang yung butas ng ng kanal. Ako nga pala si Camille. Pag uwi ko sa kanya dito sa bahay, na-isolate ko muna siya kasi hindi siya pwedeng ihalo sa ibang mga aso ko kasi nga hindi ko sure kung nakainom siya or meron siyang sakit o ano. Pagkatapos noon, mga ilang araw, dinala ko na po siya sa vet. Na-check up ko po siya. Mga galis-galis din po siya. Ako nga pala yung sinayang nyo. Karlo lagi. So, ang ginawa ko, hiningi ko na lang siya. Kahit sino naman, diba? Pag na-rescue mo yung isang nangangailangan, magiging happy ka, feeling mo isa kang hero, masaya. Siyempre, nandun naman talaga yung kasiyahan mo sa feeling na nakapagbigtas ka ng isang buhay eh. Nabigyan mo ng isang second chance yung isang nangangailangan ng tulong. Thank you po at niligtas nyo ako. Namili ng bike yung anak ko para doon sa unang apo namin. Ayaw sakyan ng apo ko. Sinakay ko tong si Toby. Katabi-katabi namin siya natutulog sa aming mag-asawa. Agad siyang sumasama sa akin pagka namamalengke. Kung saan ako napupunta, sumasama. Bisan pagka may pinusahan ko trabaho, sumasama. Pagka nakita niya na akong sumakay sa tricycle, umahabol na kagad eh. Masakay na eh. Kaya po parang nawilip ko sa akin dahil sa kamamasyal niya.
namili ng bike yung anak ko para doon sa unang apo namin. Ayaw sakyan ng apo ko. Inuuwi yung apo ko, parang iniinggit ko siya para sakyan niya. Sinakay ko tong si Toby. Sa halip na mainggit ng apo ko, natuwa pa na sakay-sakay ko si Toby. Isa nga po, nilalaro niya pa nga po yung apo ko na magkadikit po ito na. Friendly po na sa mga tao.